Hello! Welcome to our Episode 10. episode 10. Pasok po muli sa aming bahay. Hi, this is Queen. This is Empress and, And we are the Shook Sisters. And this is the... Eto na nga, Sis Podcast. Yeah. Okay. Happy Valentine's, sis! Happy Valentine's! Diba? Pulang-pula tayo ngayon. Alam mo, Obvious na bulaklak obvious ba sa ating ang ating puso. Happy Valentine's. Sana may mga kadate kayo. Ikaw may ka-date ka ba? Wala, hindi ko, baka work. Baka work. Hindi uso Valentine's eh. Ako hindi na ako sumasabay sa Valentine's Day. Actually, kasi ang traffic Ang na crowded, eh. no? Oo, Tapos- tsaka lahat puno. Tapos ang tagal-tagal bago ka makapunta dun sa pupuntahan mong restaurant. Or kung magpapabook ka, parang 2 months before, no? Ang OA. Okay na sa akin yung flowers. Kahit sa bahay lang. Tapos mag-date na lang kayo ng ibang date. It's the thought that counts, diba? Yes, and the gestures of love. So, since Valentine's Day na, syempre, Obvious na yan. Obvious naman sa suot din natin, di ba? Puso. Ang pag-uusapan natin ngayon ay love life. Parang layo. Ay, hindi ba? Ang layo nung topic. Love life? Sure ka? Hindi. Since love life, in a way na, since pinag-uusapan natin mga nostalgia, Throwback na mga naman. throwback, looking back, Okay. hindi naman natin pag-uusapan yung mga love life experiences natin, di ba? Kasi napag-uusapan na natin yan doon nung, Yeah. I think episode 2 or episode 3. Yeah, something like that. Yung mga ating mga first crushes. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is, pagdating sa love life, ano yung misconception mo noong bata ka? Or parang love in general. Or love life talaga. Like relationship. Well, relationship, love. With love. Kung ano yung misconception Love and lust. mo. Ganun. Pupunta ka doon? Talaga? lust Kaya agad. mo? So, misconception mo nung bata ka? Oo. Nung bata ka, nung teenager ka, about love life. Simulan natin sa unang tanong na ano ang akala mo dati tungkol sa love life na natawa ka na lang ngayon? Oh my gosh. Ako, meron. Ano? Akala ko dati ang love life is forever. Charot! Seryoso? Walang forever, te! Seryoso? Akala mo forever? Talaga? Ganun ka kaano? Wala kang Gets mga ko ganung naman na yun. Na yung thoughts walang na... forever na love bilang... lumaki ba bilang- tayong may nakikita forever na love? Wala naman. Grabe siya. So, ganun ka? Naisip mo nung bata ka? Walang Yeah, forever? Ganun? Oo, gets ko na. Kasi, kita naman sa bahay eh. I mean, hindi naman tayong lumaking sobrang sweet ni mama tsaka papa. Wala din naman tayong affection. So, gets ko na Hindi siya yung tipong katulad na napapanood sa movies. oo, yung sobrang perfect na Oo, ako hindi. Forever Naniwala together. ako sa ganun. dahil sa movie, dahil sa Oo, napapanood naniwala ako dati sa ganun. Like, kasi 'di ba, yung age ko, ito yung time na laging nanonood or kinalakihan yung Disney princesses. Or baka naman lagi ka nagbabasa ng mga yung mga maliliit na na love Yung mga story. love stories, Di ba sikat love- din yun? Oo, sikat din yun. Hindi ako nagbabasa ba ako? Hindi ako nagbabasa ng ganun dati. Pero ang madalas na papanood ko is mga Disney movies, Disney princesses, na parang talagang naliligawan ng prinsipe, tapos talagang bibigay ang buong Oo. buhay doon sa Very fairy prinsipe. tale. Very fairy tale. Tapos so yung different mga talaga. movies, ang misconception ko dun, akala ko lahat ng mga nasa movies, totoo. Talaga ba? Oo. You're so naive, my gosh. Eh di ikaw na. Ikaw Sabi na ko sa'yo matured. ano ko na eh. Sabi sa'yo, tanggap ko na tanggap ko na yung buhay ko noon eh. Eto na ba yun? Eto na yun. Hindi na ako umaasa sa mga napapanood. Hindi na, wala nang ganon. So hindi, pagdating sa love life, hindi ka ganon na naniniwala sa movies. Tapos tanggap mo na. Pero pagdating sa mga movies na magic, ganyan. Hopeful ako. Hopeful ka na magkakaroon ka ng Hindi magic? Hindi or na magkakaroon, pero parang gusto ko talaga magkaroon. Parang, alam ko namang hindi ako magkakaroon, pero parang super gusto ko yun. Parang talagang, very inspired talaga ako. Pero kasi, siguro dahil bata pa lang ako, parang buong buhay ko, ma-acting na ako. So parang gets ko na
ano lang Acting lang yan. yun. Gawa-gawa lang yun. Siyempre, uma-acting lang sila, artista sila, parang ganun. Oo. So, baka kaya dahil di ako naapektuhan ng mga So, kung hindi ka movies na yan. na-apektuhan ng mga movies Sabi dahil sa'yo, sa pamilya. real life experience ako eh. Paano, what do you mean? I mean, doon ako natututo, yung mga nakikita ko sa mga tao in persons, kung ano nangyayari na experience ko sa present, doon ako natututo, doon ako maraming mga realization, doon ako may application. Hindi sa katulad mo na Baka natitingnan ko sa movies, so nababasa ko sa mga libro, gano'n. Oo. Oo, Ano ako kaya, ba- ano niya? ganun ako eh, Sa ganun mga life coach dyan, ano bang ibig sabihin ng ganun? Ano bang meaning nun? No, I'm sure may meaning yun. We're so, different people Siguro, talaga. ang hilig ko kasi mag-fantasize noon. Yung parang, yung life ko happens sa mga napapanood kong movie, tsaka sa siguro mga nababasa ko. dahil- Kasi, hindi ko gusto yung mga nangyayari sa Sa bahay. buhay mo. Oo. So, siguro iniisip mo, walang pag-asa tong buhay ko. Doon na lang ako maaasa sa doon. mga Yun yung fantasy ko. And at the same time, nagkakaroon ako ng belief na It could possible happen. siguro yun. Na parang, alam mo yun, yung tipong sasaluhin yung bala sa'yo. Yung mga ganun. Ako, ang cliche sa akin yan, parang, yeah, right. Ganyan ganyan ako. Oh my God ka, grabe ka Oo, naman. sobra. Kaya nung na-heartbroken ako, sobra din yung sakit. Na hindi pala totoo yan kasi paniwala mo. Mga paniwala ako talaga noon. Akala ko, yung tipong pag love life mo, pag ka-relationship mo, Oo. kaya niyong basahin yung utak ng isa't isa. Yung mga ganong, Buisit. mga ganon. Ang baduy naman. Kasi nga yung nababasa ko sa libro. Pero may nangyari ba sa'yo? na, Na yung pinaniwalaan mo sa nabasa mo, sa napanood mo, nangyari ba sa'yo? in real life, Oo, katulad nung sabi mo, kunwari yung, ewan ko, whatever na nabasa mo, na pinaniwalaan mo, tapos may nangyari sa'yo, kahit isa or dalawa. yun na nga yung, dahil nga, yun na nga yung misconception dun, wala eh. As in? Wala naman eh. Kasi parang umaasa ka lang, oh my God, patay na patay ako nung binabasa ko yung Twilight, Edward Cullen, yung mga ganong personality niya. Wala namang ganon sa totoong buhay. Yung tipong ibibigay niya yung buong buhay niya para kay Bella. Wala namang ganon. Tapos etong si Jacob, 'di ba? Alam na niya may happening dun sa dalawa dahil mahal na mahal niya si Bella. Stick to Bella pa rin siya. Aligid pa rin siya kay Bella. Walang ganon, be. Eh, yung nabasa mo, 50 Shades of Grey. Oo, isa pa yun. So, may nangyari ba sa'yo? Walang ganon. May ganun sa totoong buhay. Wala din. Sa lahat ng pinanood ko, sa lahat ng binasa ko, walang nangyari. So, kailan mo na-realize na, ay, hindi pala totoo yung mga ganito? Siguro nung nagkaroon ako ng major heartbreak. Which is? Which is juicy. Siguro nung nag-separate Itag kami nung natin? ex ko. Ano, no? Nag-separate kami nung ex ko. Parang doon yung parang feeling ko, shocks, ang tagal-tagal Doon na pa lang, namin. doon pa lang Oo, mo doon na-realize lang. na walang forever. Tapos, doon ko na-realize na walang forever. Doon ko na-realize na yung fantasy ko, it's all in my head. Tapos, parang yung reality, hindi naman pala ganun. Parang in my head, happy, perfect couple, yung ganun, happy lahat. Tapos, malalaman ko hindi pala happy yung isa. So, parang doon ko na-realize. So, in denial, medyo in denial ka. Hindi, parang nagulantang yung mundo ko na parang biglang binihusan mo ng reality. Parang nagising ka na, Oo, na parang, pala. wait, hindi pala ganun. So, in denial ka nga. Akala mo all along okay yung relationship. Hindi ako in denial, more on nasa fantasy ako. Na parang this will work out, ganyan. Hindi ko alam na hindi okay. In denial nga. Hindi. O, tinan mo hanggang nga, in denial. Hindi Hindi denial nga tawag yun. dyan, sis. Nakasara lang yung mata ko noon. Tapos Which nung is nalaman in denial. ko na hindi pala ganun, doon lang namulat. Tapos doon ko lang na-realize na wait lang, hindi pala reality nasa isip ko Kasi noon. nga, ayaw mo nga harapin ang katotohanan. Pero paano kung mahaharapin yung katotohanan na wala naman nagsasabi sa akin kung ano yung katotohanan? Kaya nga nung sinabi sa akin yung katotohanan, doon Doon mo lang lang bumukas yung mata ko. Oh, hindi ako hindi na, unaware lang ako.
fantasy. Well, comment down below. Iminara ba siya? Fantasy nga. Because for me, it looks like it. Pero yun lang, dun lang. Kaya doon ko nasabi na hindi totoo yung mga Hindi pala nasa libro, tsaka yung mga nasa palabas. Sis, matagal ko nang alam yan. Na hindi sila totoo. Kasi artista lang sila. Ay! Malay ko ba kung nanggaling yung storya na yun sa totoong buhay? Di ba? Oy, Titanic. Oh. Oh, based on true stories yun. Oh. Oh, syempre, doon tayo maniniwala sa may disclaimer na this is based Based on a true story. Kung parang walang ganung puro princesses, huwag ka umasa. Kalbisit to eh. O sige, dahil alam mo yung reality, ano yung belief na galing sa pamilya mo about love life? About love. O si mama, maraming dyan. Si mama kasi maraming entry yan. is a super strong woman. Oo. Sobrang daming entry ng nanay Actually, ko. wala naman talagang, sa akin feeling ko wala namang naituro si mama sa akin about anything about love life. Kasi siguro kung may naturo man siya tungkol sa relationship na paano niya i-handle siguro yung isang relationship kapag challenging na. Like how? Gets mo? Like how? Paano yung... Ano ibig mong sabihin dun sa part na yun? Kasi strong si mama eh, 'di ba? So parang kahit ang dami ng challenges sa kanya, parang hindi niya pinapakita sa atin na siya, na weak siya. Or never niya pinapakitang na weak apektado siya. So, Pinapakita niya palagi strong siya. Oo. Siya yung palaban. Ganun. tas hindi niya pinapakita na apektado siya. Oo. Kahit na umaangal siya sa atin. Mm-mm. 'Di ba? Pero never mo siya maririnig, never mo siya makikita na naglulumpasay or never mo maririnig sa kanya na na parang More on, yung feeling, hindi mo din marinig sa kanya yung feelings niya. yung emotion kasi ni mama more on anger. So I think doon ako nakakuha ng lesson sa kanya na parang maging strong. Yung parang pag may challenges in the relationship, Hindi ka biglang mag-give up. You have to be the strong one. Oo, you cannot be weak. You cannot. Correct. Parang Ganun. Ako tingin ko, nakuha ko din kay mama yun. Oo. Na parang, Hindi pwede yung kawawang-kawawa ka, tapos yung Oo. mamakaawa ka. Oo. Hindi ganun si mama. Never siya naghabol, never mo makikita. oo. Diba? Oo. Parang siya yung, sige, move on sa life. Oo, Palaban ganun. talaga. So, I think, yun yung, hindi siya belief eh. Ano pa? Actually, belief siya. Na Belief ba nanggaling yun? dun. Oo, na as a woman, or as a mother, as a wife, yan, kailangan strong ka. Hindi ka pwede yung lalampa-lampa ka na ikaw yung kawawa, na pwede kang apak-apakan ng asawa mo. Parang ganun. Totoo yun. Nakuha ko din kay mama yun. Kaya nga nung narinig ko yung reality. Kaya uminit ulo mo eh. Yung narinig ko yung reality dun sa previous love life ko. Umalis ako agad. Kasi hindi mo ko pwede apak-apaka. Yung may ganun. Yung nagising ka na. Oo. Nung wala na sa fantasy. Nung nagkaroon na ako ng yung bumaksak na yung reality dun sa life ko na Nagmama-mode ka. nag-Gina mode ako na hindi ako pwedeng makawawa. Alis ako dito. Parang ganun. Diba? Yun, nakuha ko din kay mama yun. What else? Meron pa? Belief. Actually, growing up, lahat ng ginagawa ni mama sa relationship, yun nga binabaliktad ko. So, di ba si mama yung dominant sa relationship nila ni papa? Bakit ganun? So, nung dati, nagkaroon ako relationship, ako yung naging submissive. Kasi Bakit? akala ko, if babaliktarin ko, Mas maayos. mas magiging maayos. Pero hindi pala. Parang same shit. Parehas lang. Parang, di ba? Parang dati kasi si mama, siya yung boss ng lahat. Susunod lang si papa. Hindi sila ganun ka-happy. Pero, yun, ganun. Kasi yun yung kanalakayan. So, parang naisip ko, kung ako, submissive ako, baka mas maging happy. Mas maging happy yung relationship. So mas ngayon maging hindi happy. pala. So balik ka na dun sa Oo, mama mode ka ginagaya ko na si mama. Mama mode ka na. Kaya pala. It works. Charot. hindi. Mama, na. So aside from that, Actually, hindi mama mode.
yung natural personality ko na. Kung ano talaga ako, hindi yung parang para maayos lang, go, o sige na, okay na. More on ano na ako ngayon eh. Yun na nga, mas nagiging vocal na ako and mas Hindi ka nilalabas na ko super, yung... nagfa-fantasize. Oo, hindi na. Wala na. Wala na ako. Ano na ako ng ngayon, na fantasy. parang... Reality. This is the reality. This is how we're gonna fix this. Ano na yung next step. More on... Ano na. Hindi kita nakita Parang step gano'n by step and strategic na yung ano na. In fairness Ano to ko you. ngayon. Okay. Yung side ko ngayon. Ano naman yung deal breaker? Deal breaker mo ngayon na wala ka noon. Ang dami. Okay. Sobra. Go. Hit it. Hear it. Ang dami, grabe. So, di ba nga, ito yung backstory, kasi parang, maaga ako nag-asawa, 23 years old. Tapos, nahiwalay ako 29 years old. Oo, 29 years old. So, parang, yung buong 20s ko, wala ako sa dating field. So, hindi ko alam yung wala akong dating experience ng 20s. Kasi nag-iba eh. Nag-iba yung dating scene ng high school. Kasi ang experience mo ng dating, teens ka pa. Oo. Okay. So yung dating ng high school, ito yung niligawan ka, tapos pag umuo ka, kayo na. Flowers. Oo, ganun. flowers, ganyan. Pagdating ng mga pa-30s, wala palang ganun. Hindi na ganun. Kasi naranasan mo nang makipag-date din nung 30s ka. Oo, kasi buong 20s ko, diba? Married ka. ako. So, Tapos nung naghiwalay bumalik ka ng kami, dating. pumunta akong dating So, scene ng nanibago 30s. ka? Nanibago Oh my God. talaga ako. Kasi ina-expect ko, ganun ulit. Ang laking May ano ligawan ulit. Pero wala naman palang ganung ligawan talaga? na. Hindi More ba, on, hindi ba siya up to you kung paano mo dadalhin yung pangliligaw sa'yo? hindi. Kasi Hindi more on, ganun. na siya getting to know agad. Oo, no? Yung oo. parang labas na kagad kayo, date kayo, tapos Oo. get to know, tapos Kung gusto mo ako, gusto kita tayo na, ganun. hindi Wala nang habulan. Hindi, baliktad. Walang ganun dati. Dati, kung gusto kita, liligawan kita, I will let you know. Kung gusto mo ako, tayo na. Ngayon, kung gusto kita, hindi ko papakita sa'yo, maghabulan tayo for several months. Kaya nga nagkakaroon ng situationship eh. Ganun ba yun? Oo, Akala ko ganun mas, na ngayon. ngayon, straightforward ngayon. Hindi, baliktad. Mas maraming games ngayon. Mas maraming... Huh? Kasi maraming choices. Parang kung ako yung guy, imi-meet kita, hindi lang ikaw yung choice ko. May iba pa akong mga choices. Oh So, my God. kahit gusto kita, 'di ba? Parang stay ka muna dyan. Tapos, let's play this game habang ine-explore ko yung ibang girls. may Yes ganun. or no? I don't know, but that's what I experienced. Ganun pala. Oo, naging ganun. So, medyo nawindang ako. Doon ko na-experience na ang dami palang pwedeng deal breakers. So, since pumasok ako dun sa dating scene, na-meet ko yung mga deal breakers for Okay, me. Number example. 1, example, may isa ako na-experience na first date namin. Nag-comment agad sa damit ko. Why are you wearing that? Are you a schoolgirl? What Tapos para akong, no, sorry, thank you, bye-bye. Parang gano'n. Parang, ba't papakilaman mo agad yung damit ko? Parang gano'n. So, hindi na kayo natuloy dun sa dinner or something? Hindi, after nung lunch, umalis na ako. Nagbabay na ako, ganyan. Tapos, Blind date ba to? Hindi naman. Hindi naman. Tapos, may isa pa akong deal breaker yung, Wait lang, anong sinagot mo yung sinabing ba't ganyan yung suot mo? sabi ko, I just like this dress. What do you care? Sabi ko, I just like this dress. I like wearing this Grabe boots. naman yun. Ginanon ko lang. Baka stylish siya. Oh. Stylist pala. Budoy cutter. Ganun pala yung ibig niyan sabihin. Pero parang dun palang naging deal breaker na parang pinapakailaman yung Yeah. Red flag appearance yun. ko. Yeah. Parang ganun. Okay, Parang tapos? sang symbol na yun. Another deal breaker, yung siguro yung nagbe-play ng mind games. Manipulation. Oo, ganun. Kasi may mga times naman na pwede naman diretsuhin mo Yeah. na, like, be honest, di ba?
Kesa yung gagawa ka pa ng excuse, tapos alam mo naman, medyo may Papaikutin mo pagka-bullshit pa. naman, di ba? Tapos hindi pa aaminin, pero yun naman talaga yung gusto niyong mangyari. Oo. Yun, sobrang deal breaker yun for me. Ikaw, Ano pa? if magde-date ka ulit ngayon, Hindi, ano yung ako tingin talaga, mong deal kahit breaker? hanggang ngayon, Oo. cheating talaga. Syempre. Pero kasi yung question is, yung pinapaniwalaan natin noon, na hindi na pala ngayon. Na deal breaker na hindi deal breaker dati, ngayon deal breaker na ngayon. Well, yun na lang yung sagot ko. Ang pinapaniwalaan kong deal breaker, cheating talaga. Number 1 talaga yung cheating. Oo. Pero apart from cheating, eto lang yung natutunan ko, since nagpunta nga ako ng dating scene in my 30s, hindi lang cheating ang pwedeng maging deal breaker. Ang dami. Oo nga eh. So parang kung paano ka tratuhin, kung paano ka kausapin, Right. kung paano ka pakisamahan. Right. Ang daming pwedeng deal breaker. Kaya siguro, naisip ko, ang daming, yung mga umabot ng 30s, ang tagal bago sila makahanap ng pakakasalan nila or something. Kasi Kasi namimili talaga. oo, mas nagiging aware ka na kung ano yung deal breaker para sa'yo. Unlike nung Hirap mga naman may boyfriend na nung college pa lang. Oo. 'Di ba? Parang kasama mo nang lumaki. Pero I think it also applies sa marriage. Yung, ayun nga, anong deal breaker. Kung syempre, wala ka na sa dating scene, marriage na, anong deal breaker sa marriage. Tama ka, yun. Maliban sa cheating, yung the treatment. Treatment sa'yo. Oo. If he's being parang Like a partner to you. If Oo, not, yung or- parang kung ang treatment niya sa'yo, others ka, or yun nga, minamanipulate ka, or naglalay behind your back, or pinuput down ka, yung parang ganun. Kung, So if sabihin mo na yun yung mga deal breakers mo, does it mean na you're out na just because nakita mo yung na-experience mo yung deal breaker mo na yun? actually, before I get into a commitment sa relationship, makikita mo naman na agad minsan mga snippets of those types of personality, mga- di ba? yung mga red flags, ganun. Oo, mga Yung small red red, flags na. snippets ng red flags. Parang simula nung kita ko na may small red flags, kahit kahit gumanon lang ng konti yung red flag Out ka na. Out na ako. Kahit gaano ka gwapo yan. Right. Kahit gaano ka, alam mo yun, Ako din naman siguro kung dating. Pero sa marriage, siguro, syempre, hindi mo naman maiiwasan na mai-experience mo yung deal breaker mo. Pero, as long as you guys work it out. yes. I think, Kasi iba na yun, marriage mo na yun. Syempre, porket nakita mo na, ay, di ako sinusupport, I'm out na. Hindi naman gano'n kasi kasal na kayo, di ba? Oo. Basta dapat effort on both sides. Yeah, pagdating sa marriage, iba na yun. Iba na nga eh. Iba na yung commitment doon, iba na yung effort na kailangan gugulin doon. Kasi imagine mo, we're in our 30s. Meron pa tayong mga, 40 years of our lives together. Hindi ka na pwedeng pabebe. Hindi ka pwedeng, kung marriage yung pinag-uusapan, yung effort nyo dapat. Doble na effort to make it work, effort pagdating sa communication. So, for me, ang natutunan ko doon, being open, kung ano talaga yung nafe-feel ko, and then, ano yung expectations ko. But at the same time, gusto ko din, kailangan marinig ko rin yung other Yeah. side. Yun Oo. yung Yun yung importante. Kailangan naririnig parehas. Hindi pwedeng yung isa lang. Or else, it Yeah. won't work out. Kayo, ikaw, ano pa yung tingin mong anong misconception mo about marriage? Na hindi naman pala totoo ngayong kasal ka na. May ganun ka ba? Dun, 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 dun. Kasi parang, siguro, example lang, nung bata ka, pag kinasal ako, akala ko, Okay. housewife ako na maglilinis ang bumag, mag-bake lang ako dyan. Di ba? Yun yung mga Ganda-ganda. ganda-gandahan ka lang. Yung pala, hindi ganon. Okay, sige, meron. Ah. Ganon.
Nagpaka-wifey. Ganyan. Yung pag ano ka na, pag asawa ka na, pag kasal ka na, yung wifey talaga na Paglulutuan mo, Oo, yung pagsisilbihan mo, bibigay mo na ganun. yung buong buo mo, pati yung kaluluwa mo, gano'n. Kasi asawa ka na eh. Tapos ngayon, hindi Oo, ganun. ngayon, hindi. Natuto na ako. Hindi, joke lang. Hindi, kasi ano ba? Hindi, kasi syempre nung sabihin mong boyfriend, girlfriend pa lang, Oo. syempre kahit paano, hindi mo naman talagang i-all out kasi magbibigay ka pa rin naman sa sarili mo, di ba? Tapos naisip ko, sabi ko, shucks, pag mag-asawa na ako, syempre asawa ko na to, parang hindi ko na talaga iisipin sarili ko. As in, nung nagpakasal Oo. kami, talagang hindi ko talaga inisip yung sarili ko. Kasi nga, tingnan mo, di ba, iniwan ko yung life ko sa Manila, nagstay ako sa Zamboanga, Oo. na who would Wifey ka who would na ever talaga. thought, di ba, na kaya nga parang ibang tao or ibang friends ko parang, sure ka ba na, ready ka na ba sa province life? Sure ka na ba sa ganitong bagong life? Kasi city girl ka. Sakto naman kasi, pandemic yun. So parang ang dami ding mga tiga Manila na umuwi ng province, di ba? Kasi syempre na-miss yung nature and calmness, ganyan. So sumakto naman. Pero for me, hindi ko talaga naisip yung mga ganong like feelings or questions kasi yun yung sa akin parang deal breaker na wife na ako eh. So, all out na to. Bibigay ko na lahat sa asawa ko kasi may blessing na ni God yun eh. Oo. Syempre, Ngayon, sabi ni God sa Bible kung ano yung mga, di ba, traits ng isang asawa. So, talagang isinapuso ko talaga yun. Ang traits ng mga, asawa. Kaya, kailangan loving na, caring. Tapos? Ganun naman ako, loving, caring. Pero, todo-todo. Nung Ngayon, nagpakasal. hindi na masyado. Tapos, I realized na totoo naman din talaga yung kasabihang pag sobra-sobra, hindi rin masyadong maganda yung gano'n. Nakakapagod Oo naman. Nakakapagod Hindi yung maging wifey-wifey hindi pala material pwedeng talagang kakalimutan mo yung sarili mo. Hindi pala talaga pwedeng yun. Oo. Kasi akala ko, pwede kong kalimutan yung sarili ko kasi parang yun yung role ng wife na ka na, yung sarili mo, isipin mo na yung asawa mo tsaka yung anak mo, yung ka na. Oo. So parang kung ano man yung sayo, parang si God na lang bahala anong blessing ibibigay niya sa akin kasi parang binigay ko na dun sa ko sa family ko. Oo, gets. Akala ko ganon. Yun Gets. pala, parang kailangan pa rin na huwag talagang kalimutan yung sarili. Tsaka may point din kasi na marirealize mo na, wait lang, hindi ganito yung gusto ko. Meron akong gustong ibang gawin sa life. Like, ako din, na-feel ko din yun na parang after kasal, parang, uy, wifey, ganyan. Exciting I'm the naman wife, din. I'm Mrs. ganyan. Yeah. Tapos, parang after a while, wait lang, parang gusto ko maging career woman. Oo. Parang gusto ko magtrabaho. Parang gusto kong, may ibang life pa pala other Oo, than ayoko this. yung luto-luto lang ako sa bahay. Parang may ganun kang na realization na parang hindi pala siya totoo na pag kinasal ka, dapat wifey. Parang balanse lang talaga. Balanse. Pwede ka naman talagang majority service ka eh. Oo, pwede. Alagaan mo yung anak mo, asawa mo. Pero, mo din yung sarili mo kasi hindi ka makakapagbigay sa iba kung sa sarili mo wala ka eh. Ano yung ibibigay mo? That's something that you don't have, diba? Oo, correct. Correct naman. Kayo, mga nakikinig, or ikaw na nakikinig. Ilan ba sila? Hindi natin alam. Ano yung common misconception na na-realize mo na ngayon na parang hindi pala ganun talaga dapat yung paniniwala ko about love or misconception about love life. Kung ano yung naisip mo nung bata, kakala mo ganito kapag nag-boyfriend, nag-asawa, ngayong lumaki ka na, hindi naman pala ganun, 'di ba? So, it could be a positive misconception. It could be a negative misconception. So, share niyo naman dyan para naman marinig namin kayo kung ano yung nafe-feel niyo or yung stories niyo, diba? Okay. Okay, yun na yun. Are we good? Happy Valentine's, everybody. Oo, happy Valentine's. Sana masaya ang mga puso nyo ngayon. Oo, at kung single ka, masaya din naman i-date yung sarili, diba? Na-experience ko oo din naman. yan.
Masarap din mag-isa lang sa Valentine. Talaga ba? Oo. So, if umabot ka dito sa part na to ng podcast, natapos mo tong episode namin, please give us a 5 stars on our Spotify account and mag-comment kayo, makisali kayo dito sa conversation namin. Follow us on Instagram and TikTok. Ano pa? Uy na. Ako lang mag-outro. Grabe naman siya. Uwi na tayo. Thank you guys again for tuning in. Thank You're you. the best. Happy Valentine's. See you on the See next ya. episode. Bye.